Nang malaman kong hindi pala ako ang tunay na anak ng lalaking tinawag kong ama sa loob ng 24 taon, ang nakakagulat na lihim ng aking ina ang tuluyang sumira sa aming toxic na pamilya. Ako si Jessa Villanueva, 24 taong gulang, at sa loob ng maraming taon, akala ko normal lang ang magulong buhay namin. Lumaki ako sa isang bahay na puno ng sigawan, sumbatan at iyakan. Halos gabi-gabi, naririnig ko ang galit ng aking ama na si Rogelio. Palamunin ka. Wala kang silbi, sigaw niya sa aking ina na si Marilyn habang binabato ang mga plato sa kusina. Kasunod noon ay ang hikbi ng aking ina. Pagod na ako, Rogelio. Tama na di. Ngunit hindi kailanman tumigil ang gulo. Bilang panganay, ako ang naging tagasalo ng lahat. Kapag galit si Papa, sa akin niya ibinubuhos. Kapag umiiyak si Mama, ako ang inaasahan niyang umintindi. Pakiramdam ko noon, hindi ako anak. Isa akong tagapamagitan sa isang digmaang hindi ko naman sinimulan. Habang lumalaki ako, napansin kong iba ang pakikitungo sa akin kumpara sa dalawa kong kapatid. Kapag may pera si Papa, sila ang binibilhan. Kapag may pagkain, sila ang inuuna. Kapag may pagkakamali, ako agad ang sinisisi. Isang beses, hindi ko makakalimutan. 16 na taong gulang ako noon. Umuwi akong may medalya dahil top student ako. Masayang-masaya akong ipinakita iyon kay Papa. Ngunit malamig lang ang tingin niya. At ano ngayon? Medalya lang yan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Samantalang nang makakuha ng simpleng certificate ang bunso naming si Ralph, halos maghanda pa siya ng handaan. Doon nagsimulang mabuo ang tanong sa isip ko. Bakit parang hindi niya ako mahal? Lumipas ang mga taon. Nakapagtapos ako ng kolehiyo sa pamamagitan ng scholarship. Nagtrabaho ako bilang office staff. Unti-unti kong tinutulungan ang pamilya. Ngunit habang lumalaki ang sahod ko, lalo ring lumalaki ang mga hinihingi nila. Parang alien ang tingin nila sa akin. Kapag tumatanggi ako, nagagalit sila. Napakayabang mo na, sigaw ni Mama minsan. Kung hindi dahil sa amin, wala ka ngayon. Masakit man, nanahimik na lang ako. Akala ko pagmamahal pa rin iyon. Hanggang dumating ang araw na nagpabago sa lahat. Isang gabi, umuwi ako ng maaga mula sa trabaho. Narinig ko ang malakas na pagtatalo ni na Mama at Papa sa kanilang kwarto. Hindi ko sana papakinggan. Pero may isang linyang nagpahinto sa akin. Niloko mo ako sa loob ng 24 na taon. Sigaw ni Papa. Nanlamig ako. Kasunod noon ang iyak ni Mama. Patawarin mo ako. Natatakot lang ako noon. Biglang sumigaw si Papa. Hindi ka siya anak. Parang tumigil ang mundo. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapaniwala. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakita kong namumula sa galit si Papa habang hawak ang isang lumang sobre. Pagkakita niya sa akin, tumahimik silang pareho. Ano nang ibig sabihin nito, nanginginig kong tanong. Walang sumagot. Paulit-ulit akong nagtanong. Hanggang sa tuluyang bumagsak si Mama sa sahig. At doon niya inamin ang lahat. Bago niya nakilala si Papa, nagkaroon siya ng ibang lalaki. Nabuntis siya. Iniwan siya ng lalaki. At si Papa ang napilitang umako sa responsibilidad. Ngunit hindi niya alam ang buong katotohanan. Ang mas masakit. Kamakailan lang niya nalaman ito matapos makita ang mga lumang dokumento at liham ng aking ina. Pakiramdam ko noon parang binasag ang buong pagkatao ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makaiyak. Tanging katahimikan lang ang narinig ko. Pagkatapos noon, tumingin sa akin si Papa. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit ang mga sumunod niyang salita ang tuluyang dumurog sa puso ko. Kaya pala hindi kita kayang mahalin ng buo. Parang sinaksak ang dibdib ko. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil hindi ko siya tunay na ama. Kundi dahil sa loob ng 24 na taon, naramdaman kong totoo iyon. At ngayon, parang binawi niya lahat. Lumayas ako kinabukasan. Wala akong sinabihan. Lumipat ako ng apartment. Pinutol ko ang komunikasyon sa kanilang lahat. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinili kong unahin ang sarili ko. Lumipas ang 6 na buwan.
Tahimik ang buhay ko. Masaya. Malaya. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag. Na ospital si Papa. Malubha ang kondisyon niya. Ayaw ko sanang pumunta. Pero may bahagi ng puso ko na hindi pa rin kayang kalimutan ang lahat. Pagdating ko sa ospital, mahina na siya. Namumutla. Halos hindi makapagsalita. Pagkakita niya sa akin, agad siyang umiyak. Jessa G. Tahimik akong nakatingin. Kahit hindi kita tunay na anak, ikaw ang pinakamabuting anak na nagkaroon ako. Tumulo ang luha ko. Ngunit hindi pa doon natapos ang sorpresa. May iniabot siyang maliit na folder. Nang buksan ko iyon, natulala ako. Nakapangalan sa akin ang lahat ng kanyang ipon, insurance at maliit niyang lupa. Hindi ko na mababawi ang mga taon ng pagkukulang ko di. Mahina niyang sabi. Pero gusto kong malaman mong ikaw ang pinili kong anak. Humagulgol ako. Sa unang pagkakataon, niyakap niya ako ng mahigpit. Pagkalipas ng 2 linggo, pumanaw siya. At doon ko rin nalaman ang isa pang nakakagulat na katotohanan. Matagal na palang alam ni Papa ang posibilidad na hindi niya ako tunay na anak. Ngunit pinili niyang manatili. Pinili niyang buhayin ako. Pinili niyang suportahan ako. Ang problema lang, hindi niya kailanman napatawad ang pagtataksil ng aking ina. At ang galit na iyon ang naging dahilan kung bakit naging toxic ang buong pamilya namin. Sa huli, napatawad ko silang pareho. Hindi dahil tama sila, kundi dahil ayokong dalhin habang buhay ang sakit na hindi ko naman kasalanan. Moral lesson. Ang mga lihim, kasinungalingan at pagtataksil ay maaaring mag-iwan ng sugat na tumatagal ng maraming taon. Ngunit ang galit at puot ay lalo lamang nagpapalalim sa sugat na iyon. Minsan, ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa paghihiganti kundi sa pagpapatawad, paghilom, at pagpili ng mas magandang buhay para sa sarili. Hindi natin kontrolado ang mga pagkakamali ng iba, ngunit kontrolado natin kung paano tayo babangon mula sa mga ito.